Tuloy-tuloy ang tagumpay ng pamahalaan laban sa mga natitirang miyembro ng local terrorist groups sa Mindanao. Matapos sumuko ang ilan sa kanila, bit-bit ang kanilang mga armas. Si Almar Forzuelo sa report. Aabot sa 12 dating terorista sa Maguindanao del Sur ang sabay-sabay na nagbalik loob sa pamahalaan at tuluyan ng tinalikuran ang karahasan. Ang nasabing hakbang ng mga dating terorista ay patunay na mas pinipili na ngayon ng marami ang pag-asa at kapayapaan kaysa sa patuloy na pakikipaglaban. Sa nasabing bilang, 10 sa mga nagbalik loob ang kusang sumuko sa 90th Infantry Battalion sa Barangay Cabingue, Dato, Saudi, Ampatuan. Bit-bit ng mga nasabing sumuko ang 11 na matataas na kalibre ng armas, kabilang isang rocket-propelled grenade o RPG, isang 60mm mortar at 9 na iba't ibang uri ng baril. Habang 2 miyembro naman ng local terrorist group ang naunang sumuko sa 92nd Infantry Battalion sa Barangay Salvo, Dato, Saudi, Ampatuan. Isinuko rin nila ang kanilang mga kagamitang pandigma, kabilang isang M4 rifle, 60mm mortar, isang improvised explosive device o IED at isang hand grenade. Sa panayam ng SMNI News kay Lieutenant Colonel Ronald Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, ang nasabing tagumpay ay bunga ng pagtutulungan ng mga sundalo, lokal na pamahalaan at ng mga kaanak ng mga dating rebelde. Yung 12 na yon, 10 sa 90 IB at 2 naman sa 92 IB. So maghiwalay yon. So effort yon ng 92 IB, 90 IB, tsaka ng CMO Company, Civil Military Operations Company, yung project liwanagan nila, utilizing mga imam, hostage to convince yung family ng mga BIFF sa Dawla Islamia na sabihan yung kamag-anak nila na kung pwede mag-surrender. So, effort yun ng iba-ibang units. Dagdag pa ni Suscano, isa sa kanilang naging estratehiya upang mahikayat ang mga terorista na sumuko ay ang pagsusuyo ng mga sundalo sa mga pamilya ng mga terorista para kumbinsihin ang mga kapamilya nila na sumuko. Actually, tuloy-tuloy yung decisive military operations ng mga infantry units natin. So tuloy-tuloy yun. So habang nag-ooperate yung infantry natin, yung mga CMO units naman natin at iba pang trupa ng infantry nagkakandak ng community support program sa mga barangays. Priority yung mga barangay na kung saan may presence ng mga pamilya ng mga nasa kabila. Kasunod dito, pinangako ni Dato Saudi Ampatuan Mayor Basir Otto na handa ang munisipyo na gabayan ang mga nagbalik loob upang makapagsimula. Samantala sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Major General Jose Vladimir Cagara, Commander ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central, na ang mga pagsukong ito ay nagsisilbing malinaw na palatandaan na nananaig ang pag-asa at pagnanais ng kapayapaan sa mga komunidad. Sa huli, sinabi ni Lieutenant Colonel Suscano na kahit pa malawak ang kanilang nasasakupan, unti-unti nilang nakakamit ang tagumpay at kapayapaan at inaasahan nila na bago matapos ang taon ay masasawata na ang mga local terrorist group sa kanilang lugar. So sa side ng mga lawless terrorist groups sa Bangsamoro area, yung BIFF saka Dawla Islamia, tuloy-tuloy yung mga success sa mga operations natin, combat and non-combat, at by this time very positive tayo na bago matapos ang taon, makatuluyan ng mawala yung grupo ng Dawla Islamia as well as ng BIFF. Kunti na lang natitira sa kanila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.